Mas pinaigting pa ng PAGCOR ang kanilang kampanya kontra sa mga empleyado o mga opisyal ng gobyerno na nagsusugal lalo na sa mga kasino. Nagbabalik si Mari Ocampo. Nilagdaan ngayong linggo ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Justice at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na layong pigilan ang mga empleyado ng DOJ na makapasok sa mga kasino. Ayon sa tala ng PAGCOR, mahigit 300 million pesos ang halaga ng mga panalong nakansela nila noong 2025. Lahat ito galing sa mga empleyado o opisyal ng gobyerno. Aminado si PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco na marami na silang natanggap na reklamo pagdating sa mga nakanselang pagkapanalo. Pero ang amin sagot sa pangkaraniwan sa kanila ay unang-unay hindi ka dapat nakapaglaro sapagkat maliwanag ang batas, bawal maglaro ang sino mang empleyado ng pamahalaan sa kasino. Sa ilalim kasi ng Memorandum Circular No. 6 Series of 2016, ipinagbabawal ang kanilang paglalaro sa kasino. Malaking hamon din para sa kanila ang makakuha ng master list ng mga pangalan ng government officials at employees. Partikular na alalahanin kasi ng mga ahensya ang posibleng paglabag sa Data Privacy Act. Kung ating susumahin ang lahat ng empleyado ng gobyerno, imigit kumulang yata 4.5 milyon hanggang 5 milyon. Hindi pa po kasama doon yung nahalal. Napakaganda po nitong programang ito dahil kumbaga ipinagkakalob sa amin yung listahan. Sa ilalim ng kasunduan, ibabahagi ng DOJ ang mga profile ng kanilang mga opisyal at empleyado sa PAGCOR upang maisama sa listahan ng mga individual na hindi papayagang makapasok sa mga kasino. Sinabi ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida, walang dapat ikabahala ang mga empleyado nito pagdating sa data privacy. Base kasi sa kasunduan, tanging pangalan, posisyon at litrato lamang ng empleyado ang ibabahagi ng DOJ at mga attached agency nito sa PAGCOR. It's not really a warning, but it's a message. It's a message for all of us to toe the line, diba? We're here as public servants. We need not only to do good, to act as role models, diba? We follow the rule of law. Ayon pa sa PAGCOR, marami na ring mga ahensya ang kumakatok sa kanila para malaman kung paano ba makakatulong na magbigay ng pangalan ng kanilang mga kawani. Kung mapatunayang may paglabag na nangyari, automatic dismissal mula sa trabaho ang parusa sa isang kawani ng gobyerno at posibleng masampahan pa ng admin o kriminal na kaso. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.